Naimbag na aldaw kinyayo amin kakabsat and welcome. Sa gitna ng mga batikos na tinatanggap ng ating Pangulong Bongbong Marcos, siya po ay nananatiling kalmado. Pero kapag siya naman ay bumanat ng kanyang mga one-liners, tiklop ang mga kalaban. Pero wag pong mag-alala ang ating Pangulo dahil kung marami pong mga bumabatikos sa kanya, lalo na po yung mga trolls, ayan kumpirmado po na may mga trolls ang mga DDS. Kasabwat pa ang China. Hindi naman po tayo titigil. Hindi naman po tayo basta-basta magpapabuli sa mga trolls na to. At kahit na sabihin nila na weak daw ang ating presidente, yun ang maling paniniwala nila. Hindi nila alam, yung pagiging weak daw ni President Bongbong Marcos ang umiinis sa kanila. Dahil hindi sila pinapatulan ng ating presidente nang gagalaiti sila lalo. Hindi nila alam na kumikilos si President Bongbong Marcos. O hindi ba pansinin nyo? Sunod-sunod ang batikos nila kay President Bongbong Marcos at bibihira siyang magbitaw ng one-liner. At sa dami ng batikos sa kanya, he chooses to be silent. Pero tandaan niyo, silent nga si President Bongbong Marcos, pero deadly po yan. Hindi nga po siya mapabagsak ng mga kalaban Kahit na kung ano-ano na ang ginawa nilang issue, nananatili pong matatag ang ating Pangulo. Bayaan na po natin manggalaiti ang mga kalaban. Sila lang po ang nai-stress. Pero wag po tayong mag-alala. Hindi po natutulog si President Bongbong Marcos sa pansitan. Kung itong mga kalaban ay may strategy daw, alangan naman si President Bongbong ay wala. I-expect pa po natin ang mga mas matitinding pagbatikos kay President Bongbong Marcos lalo na at malapit na ang midterm elections. Pero don't worry po sa atin. Marami po kaming nagtatanggol sa ating Pangulo. And I'm sure yung silent majority na sumusuporta sa ating presidente ay nagmamasid lamang at kung kailangan ng depensahan ang ating presidente, maglalabasan po tiyak ang mga yan. At yung mga nambabatikos kay President Bongbong Marcos, hanggang social media lang naman sila malakas Maiingay lang sila. Pero pagdating sa suporta, lalo na doon sa naganap na impeach BBM rally, kung nakita nyo yung mga pictures na naglabasan, halos wala pa yata silang 100. So kung ang mga trolls na to ay talagang sumusuporta sa mga Duterte, lalo na kay Sara Duterte, lumabas kayo at ipakita ninyo yung suporta nyo. Tapatan nyo man lang yung mga nagpuntang tao sa impeach Sara rally. So dapat ba tayong kabahan sa mga naninira, lalo na dun sa mga trolls? Kung marami po ang bumabatikos kay PBBM, mas marami po ang sumusuporta at nagtatanggol sa kanya. At isa na po rito, si Clarita Carlos. Napanood ko po yung interview niya with Malu Mangahas at pinagtanggol po niya at pinuri ang ating Presidenteng Bongbong Marcos. Panoorin po natin ito. Clarita Carlos at ang totoong kakayahan ng ating Pangulo at bakit natameme ang mga kritiko. Kung may isang pangalan sa akademya na halos lahat ay rumerespeto at humahanga, si Professor Clarita Carlos ang laging nauuna sa listahan. Isa siyang dating National Security Advisor, isang eksperto sa pandaigdigang relasyon, geopolitics at public policy. Kilala siya hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa international komunidad dahil sa talino, lawak ng kaalaman at matapang na opinyon. Kahit kapag nagsalita siya, lahat ay nakikinig. Pero nagkaroon siya ng payag tungkol sa Pangulo na tila nagpatameme sa mga kritiko. Maraming nagsasabi na ang Pangulo raw ay walang kakayahan, na kulang siya sa karanasan. Pero, at ito ang nakakagulat, hindi lahat ay nakikita kung ano ang nangyayari sa likod ng mga nakasarang pinto. Sabi nila, hindi raw siya graduate ng prestigyosong universidad. Pero sa kabila ng lahat, isang pahayag ni Carlos ang umalingaw-ngaw. Hindi masyadong kumakain ng Pangulo, nag-aaral siya ng mga dokumento habang tayo nasa hapagkainan. Atin pang pakinggan ang sinabi ni Clarita Carlos. The President reads, no? Believe ako talaga sa energy ng President to. Minsan, 4 na oras yung cabinet namin. Actually, kami kain ng mga merienda, etc. President hindi kumakain, no? Baka payat-payat na nga niya, parang nakasampay sa kanya yung kanyang, yung polo jack niya, no? And what else I discovered? Malumanay siya magsalita, di ba? Oh, it's a very decent person. Nakakilabot, di ba? Pero paano nga ba niya nagagawang makipagsabayan sa mga eksperto sa iba't ibang larangan? Blockchain, deep studies sa malalim na issue, hindi ito basta-basta. Atin pang pakinggan si Professor Clarita Carlos. You know, for your listeners, Malu,
please, wag niyo pong minosin si President. The President reads and reads a lot. In one cabinet meeting, he was talking about blockchain technology, and I look around the room, parang ilang piraso lang kami nakakaintindi ng sinasabi niya. No? Ako nga, ang tagal-tagal ko umalo na ano binabasa ko dahil hindi ko siya naiintindihan. So, ang presidente po natin, binimenos niyo sa dahil sinasabi niyo wala siyang natapos. Hindi po. The President reads, no? Believe ako talaga sa energy ng President ko. Ngunit wag muna tayo magmadali. Bakit nga ba si Professor Clarita Carlos mismo, isang veteranong akademiko, ay bilib sa kanya? Dahil ba sa charm? Hindi. Dahil ba sa kanyang political tactics? Hindi rin. Sa totoo lang, sinabi ni Carlos, ang Pangulo ay hindi weak leader. Kalmado siya, pero napakatalim ng kanyang mga pananaw. Kung tutuusin, kalmado ay hindi salitang ginagamit sa mga lider na hinahangaan. Pero dito niya natatapatan ang mga kritiko. Kung minsan, ang pagiging kalmado ay hindi kahinaan, kundi tanda ng talino. Ngunit ito ang tanong, paano niya nagagawa ito habang ang iba sa atin ay halos nalulula sa dami ng mga impormasyon? Isa lang ang sagot ni Carlos, dedication. Samantalang tayo ay abala sa pagbibigay ng opinyon sa social media, ang Pangulo ay nagpababad sa mga dokumento, hindi dahil siya'y pilit, kundi dahil nais niyang maunawaan ang lahat ng aspeto ng issue. Kahit ang mga batikang kritiko ay tila napapaisip, kung ganito siya kaseryoso, bakit hindi natin ito nakikita? Dahil sabi nga ni Carlos, hindi lahat ng leader ay kailangang sumisigaw o nagmamayabang. Minsan, ang talino ay tahimik pero tagos. At dito natin nauunawaan ang sinasabi ni Carlos. Ang isang leader na tahimik pero matalino ay mas makapangyarihan kaysa sa maingay na walang laman. Kahit habang iniisip ng marami na ang Pangulo ay kulang, hindi nila alam na siya ang tipong nagtatanim ng tagumpay na bunga sa tamang panahon. Sa dulo, ang tanong ay hindi kung kaya ba niya, kundi kung kailan niya ipapakita ang mga bunga ng kanyang tahimik na paghahanda. Ang sabi ni Carlos, bilib ako sa kaalaman niya na siya mismo ang nag-aaral para magabayan tayo. Kaya ikaw, kaibigan, ano sa tingin mo? Mahina ba siya o talagang mas ahead siya sa ating lahat? Marami pang pagdududa, marami pang tanong, pero kung may isang bagay na malinaw, ito ay isang bagay na sinabi ni Carlos, hindi siya weak leader, at kapag ang isang eksperto na tulad niya ang nagsalita, hindi ba't dapat tayong makinig? Atin pang pakinggan si Clarita Carlos. Meron akong minsan after the cabinet meeting, I approach him. Ang sarap niyang kausapin, hindi ko pa nga siya nagalit sa cabinet na kung ako, meron na akong rason para magalit, alam mo naman yung aking very impatient. But the President is a very decent person. Sana po, let's help him now succeed, no? Tulungan po natin mag-succeed ang presidente natin. Huwag na lang kayong puro batikos. Minsan, 4 na oras yung cabinet namin. Actually, kami kain ng mga merienda, etc. President hindi kumakain, no? Parang payat-payat na nga niya, parang nakasampay sa kanya yung kanyang, yung polo jack niya, no? And what else I discovered? Malumanay siya magsalita, di ba? Oh, he's a very decent person. No? He's a very decent person. And, for your listeners, Malu, please, wag niyo pong minosin si President. The President reads and reads a lot. In one cabinet meeting, he was talking about blockchain technology, and I look around the room, parang ilang piraso lang kami nakakaintindi ng sinasabi niya. No? Ako nga, ang tagal-tagal ko umalo na binabasa ko dahil hindi ko siya naiintindihan. So, ang presidente po natin, binimenos niyo sa dahil sinasabi niyo wala siyang natapos. Hindi po. The President reads, no? Believe ako talaga sa energy ng President ko. Sa gitna ng mga pagsubok at opinyon ng iba, ang tunay na lakas ng leader ay hindi nasusukat sa ingay ng kanyang salita, kundi sa lalim ng kanyang dedikasyon at karunungan. Ang ating Pangulo, tulad ng sinasabi ni Professor Clarita Carlos, ay kalmado ngunit mapanlikha sa kanyang mga hakbang. Ang ganitong uri ng pamumuno ay nagmumula sa kabay ng ating Panginoon Diyos na siyang nagtatama ng mga landas at nagbibigay ng talino sa mga handang mag-aral at maglingkod. Katulad ng sinasabi ng kawikaan, maaring may plano ang tao, ngunit ang ating Panginoon Diyos ang may huling salita. Kaya't sa kabila ng mga kritisismo, tayo ay inaanyayahan na ipanalangin ang ating mga lider upang kanilang maranasan ang karunungan at direksyon mula sa ating Panginoon Diyos. Ayan, ano ang masasabi nyo sa mga ipinahayag ni Clarita Carlos? So doon sa mga naninira sa ating presidente, siguraduhin nyo lang na tama yung mga sinasabi nyo at hindi fake news. Dahil tandaan nyo, nagsimula na ang investigasyon ng TRICOM sa mga nagpapakalat ng fake news. Kayo po, ano ang masasabi ninyo?
Comment lang po down below